Sandre, halika dito. Halika, gusto tabihan ka tayo pang Jollibee, oh. Ay, 1K, oh. Oh, alam na po ba niya yung pera? Alam niya, pag pera, alam niya. Ah, alam na po niya. Ito, oh, abutin mo. Pang Jollibee mo to, ha? Bigay ito ni Tita Susan Abugao, no? Ah, Tita Susan Abugao, mag-thank you ka sa kanya, ha? Oh, yan na, pang Jollibee. Ayan, oh. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Thank you pa. Oh, pang Jollibee mo yan, ha? Tapos pagbalik ko dito, bibila ka ng laruan, no? Sasabihan mo na kayo. Ayan. Oh, nasabihan mo ka, no? Ano sabihin mo? Ano ka nasabihan mo? Thank you po. Ipambili ka na ng Jollibee, ha? Thank you. Ano po yung nung nabubuhay pa yung sa father ko. Ano po pangalan nila, Lolo? Arturo Beltran. Arturo Beltran. Naku, ang mga Beltran eh, mga high, ano yan mga high profile yan Di ba, yung mga iba, high profile. Kasi yung attorney ko po ay si Santi Beltran. Nagkamag-anak po kami nun. Kamag-anak niyo po yung attorney ko si Santi na ngayon po ay judge na. Sa Maribeles. Nasa Maribeles po siya ngayon naka-judge. Balita ko po. Opo. Okay lang po ba naka-video? Okay lang po. Ayan. Si ano po ulit pangalan tatay? Arturo Beltran. Arturo Beltran. Ayan, naku po. And si Lola po. Baby Beltran. Baby Beltran. Opo. Medyo mayayain po kasi yung Jesus ko. Mag-hello po kayo sa ating mga viewers. No? Hello po. Shout out po sa inyo. Kumusta po? Kamusta po? Pwede po dito na lang po kayo sa kabila para po tabi na po kayo. Ayan. Ano po pangalan nila po, Lola, nanay? Ako po. Opo. Marina Beltran. Mag-asawa po kayong dalawa. Baby yung palaya po lang. Baby Beltran. Opo. And then yung si Pogi, and then Yeah po namin po. Sandre. Kanino po siyang anak? Sa panganay ko po. Panganay niyo pong babae, lalaki? Lalaki. Nasaan siya po ngayon? Nasa Bulacan po eh. Nagtatrabaho doon. Yung misis niya namatay sa stress. Ay, yung tatay naman niya may trabaho? Sa second hand lumber po. Second hand lumber. Kaya po siya kadalas umuwi dito para dalawin yung anak niya? Madalang lang umuwi. Nagpapadala lang siya kung sa loob ng isang buwan na pambili ng gatas dahil mababa daw yung
sahod niya, mga 500. 500 pesos po yung pinapadala niya. Mm. So, sa Bulacan po siya ba? Mm. Bulacan. Ano po, may asawa na po siyang iba doon or paano po? Hindi po, wala po. Ang ano niya, may sabi daw may kalibin. Pero kami naman, basta yung anak niya, dinala rito, siya ang pinapansin namin. Dahil yung sabi ko nga sa misis ko, kausapin mo yung anak mo, basta yung anak niya, huwag na pababayaan na bigyan siya ng sustento. Hindi naman natin na sapat na makakaya yung pangangailangan niya. Pangangailangan po. So, sa isang buwan, gano'ng kadalas po siyang umuwi? Wala po, kung isa na hindi po nakakauwi. Dahil ang inanong po namin sa kanya, dahil silang maginang madalas nag-uusap, sabi ko, usapan mo naman ng yung panganay natin na dalawin naman yung anak niya. Ilan dahil, po? Sige po. Dahil kasi ayoko naman na magkalayo ang anak niya at sa kanya bilang ama. Opo. Dahil sa atin, kahit na lumalaki yan, nalalapit ang loob sa atin. Gusto ko, palapit naman yung sa ama niya. Sa ama niya. So, ilan po ba yung anak niyo? 3 po. 3. Nasaan po yung, ang pangalan niyo po yung tatay nito? Nasaan po yung pangalawa? Sa Lubao po, may pamilya na rin, babae. Yung bunso po? Nasa Sasmuan po. May asawa na rin? May asawa na rin. Oh. Kaya pamilya na po. Ayun. Pero yung asawa, yung anak niyo, panganay na tatay nitong bata, saan po sila dati nakatira? Sa ano po yan sa Muntinlupa. Muntinlupa. Nagtitinda ng mga mais kasama yung mga biyenan niya. Ganon. Tapos, paano silang naiwi dito yung bata? Nung namatay na ho yung misis niya na ano yan, at pumunta kami, nag-usap kami na yung mga balay ko dahil medyo mahirap din ang kalagayan nila. Sabi ko na pagkatapos ng living, kung gusto nyo, kami muna yung mag-aalaga. Living po nung yung manugang niyo? Opo. Opo. Tapos tumango naman sila. Ano po ba ang naging nangyari? Bakit namatay po yung nanay ng bata? Ano po ba ang dahilan? Unang-una sa pag-stress dahil sa kwento niya sa ama niya, yung sa balay ko, bagong panganak dito. Bagong panganak po? Opo, hindi pa man karabang utos ng utos yung tatay niya, kahit hindi pa malakas na sumusunod naman yung manugang ko. Hanggat minsan nagkaroon ata ng na-stress ata yung bang at pinasok naman sa mental hospital. Lalong napahariwara. Hindi ko naman yung mga doktor doon kung at pagkatapos tinawagan naman ng yung balay ko na ililipat iyalo sa mga
magkakasama sa isang kwarto. Kaya lang, hindi yun napapagaling. Nung minsan dumalaw sila, medyo nakausap pa. Gusto ko, uwi ako dito sa biyanan ko. Sabi po ng manugang niyo. Tapos, doon na lang ako magpapagaling. Sabi dito na nag-usap-usap sila. Hindi ko akalain na pupunta sila dito na kasama na yan. So nagpunta po sila dito kasama yung bata. Dito po mismo po. Hindi pa po kasama nung buhay pa. Nasa kanila ito. Okay. At ngayon dito pagdating ho dito, yung manugang namin, nakikilala ko kami, nagmano, nag-usap ng maigi. Sabi, Tay, Nay, dito ako magpapagaling. O sige, tutulungan ka namin. Yan. Tapos sabi, sa balay ko, sabi niya, dito na ako. Huwag niya akong halalahanin. Doon hindi ako mapalagay. Yun. Tay, pag magaling na ako, babalikan ko yung anak ko. Ito nga. Nandun sa nanay niya mismo sa Manila. Pagkatapos basta magpagaling ka muna, huwag mo munang isipin doon. Dahil aalagaan na naman yung parents mo yung apo namin. Kako. Yan. Nagtanong-tanong kami sa mga yung bang para bang albularyo. Yan. Tapos dinala ng mga sa albularyo yung pinagamot kung ano-ano yung dahon, pampaligo, yan. Sabi, na-stress lang daw. Tapos dito, kung yun, mga isang linggo, mahusay na. Tapos sabi niya dito, sa misis ko, Nay, uwi na ako, mahusay na ako. Sabi, alam ba ang pauwi? Opo, basta babalik ako, kukunin ko na lang si Tantan. Sabi na ito. Hindi, mag-usap muna kayo ng tatay mo. Yun. Pwede bang mag-stay ka pa? Sabi na. Kayo po ay sinusunod ko. Hindi ko mo nang magaling ka ng magsalita, magaling ka ng kausap para yan. Titingnan ng sabi ko sa kanya, titingnan ko muna yung health mo, sabi ko. Ngayon po, pumayag naman. Ngayon ang mga mahigit ng 2 weeks. Patatis na parang walang diferensya. Sabi, magsan na po ako na kwan. Sige, hintayin mo ako, maghanap muna ako ng pamasahe mo na kwan. Alam mo ang pag-uwi, opo. Pagdating ko doon, pagkukulo ako sa inyo, Tay, sabi ko, sige, umuwi o. Tapos ang pag-uwi doon, tumawag naman na Tapos, mga 3 days na yan, sabi ko sa kanya, bago ka bumalik, tawag ka para maalam namin na babalik. Pagdating ng 3 days ng pagdating, wala na kaming communication. Pagkatapos na yan, tumawag yung anak ko na kinulong na naman. Nagwawala. Dahil sinumpong, ganun. Hindi parang hindi sila magkasundo. Parang naalala na hindi parehas yung pakikiharap o pag-uusap nila.
na magulang po niya? Na ako. Noon tinali, doon na stress, ganun na at namatay ho. Tinali po yung manugang niya ng kanyang magulang. Noong pumunta ko kami, dumalaw, pinakita sa amin. Dito, nakatali rito, bakas, alambre. Tinalang kami. Tinali po ng alambre. Oh. Wala po bang kapatid yung manugang niyo para ano siya i-check o bakit siya ikinulong? Pwede naman po siyang dalhin sa mental kung nagsinusumbong sa uli. Yung kaso, wala silang mga kapatid ang mga balay ko. Doon sa, Alabang. Sa Alabang. Yun. Ano po ba status ng pamumuhay ng balay niyo? Nagtitinda ho ng mais. Ng mais. Ang mga vendor na... So, okay naman po ang pamumuhay? Ano po, may kaya naman po ba? Or ano Hindi po? Wala pong kaya? Karabang katulad namin ng isang kahig, isang tuka. Paano niyo po nasabing isang kaisang tuka, tatay? Ano po ba ang isang kaisang tuka? Kasi po, sila, pag wala silang na yung pagtitinda, yung mais, Walang kakainin. Kung minsan nakikisama na lang sa mga kakilala nilang vendor. Ganun. Di sa asawa, mula nung namatay po yung manugang nyo, yung anak nyo naman ay nagpunta ng Bulacan. Opo. At doon po nagtrabaho. Tapos hindi na po umuwi dito. Madalang lang. Madalang. Sabi niya, uwi daw dahil medyo magbabakasyon siya dahil may nararamdaman sa likod. Ilang taon na po ba yung anak niya na yan? Ilang taon na? 38? 40? 45. Bata pa pala. Bata pa po siya. Magbabakasyon daw. Sabi ko, bakit sabi ng anak mo, uuwi daw. Opo. Sabi ng tatawag na lang daw. Opo. Yun. So, kailan po ang last na umuwi siya dito? Kailan? December last year? O last year? Last year. Tapos, mula nung umalis siya, ilang beses na po nagpadala? Bali, 4 na beses. Kuminsan wala silang kahoy. Sabi ko, ba't kanyan? Pag wala silang kahoy, no salary. Dapat ang alam ko sa second hand lumber, pag kinuha ng mga boss niya, yung kahit na walang kahoy na nandun siya. Opo. So, ibig sabihin 4 na beses na tagpa 500, gano'n? Ang pinapadala lang po niya? Kasi kung minsan walang benta, walang hindi naman siya makakabali dahil medyo, sabi ko, buti pang umuwi ka muna dito. Kaysa naman na pagtitiis ka lang. Hindi namin siya mapigilan. Yun ang gusto niya. Kaya lang, sabi ko sa misis ko, unawain muna natin yung anak mo kahit na medyo magkakanda hirap. Po natin ito. Tayo na muna magano. Dahil buhay yan, po namin. Ayaw namin pabayaan yan. So mula po noon, ilang taon po yung si ano pangalan ni Pogi na? Sandre. Sandre. Hello Sandre. Pwede bang kusta? Hello Sandre. Hello ka nga. Hello. Walang maiyayin mo yan. Hello Sandre. Sandre. Medyo utal-utal. Sandre, ilang taon ka na? Ilan ka lang ba? Ilang taon ka na Sandre? Senyaso. Gamat. Ilang taon ka na Sandre? Hello. Maiyayin. Nahiya ka. Hindi mo ba namimiss mama mo? Nakita na po ba niya yung mama niya? Bago mo namatay? Siguro
Ilan taon siya nun? 6 na buwan lang kasing kinuha ito eh. Aha. Kaya hindi pa Tumigay pa kaya. pinapakita lang ho namin sa picture. Oh. So hindi niya kilala yung nanay niya? Hindi. Sa picture lang. Eh yung tatay niya, nakita na niya. Sandre! Eh dito Sandre! Nasaan ang tito? Sandre, kamusta ka na? Ninong yan, ninong. So ba ako maging ninong? Nangyayari. Ha? Ilan taon na po si Sandre? 4 na taon. 4 years. March 27. Kasi yun, nung unang kumamedyo may mga kakilala ko yung mga sa munisipyo. Sino po kayo? Oo, may kakilala ko yung nag-ano ng birth certificate. Opo. Gagawin ko sa anong paraan. Eh sabi sa akin, ay kuya, sabi, hindi na yung tulad ng dati na magagawa natin ngayon, sabi. Kaya lang kung sana pinanganak doon na sikasuhin yung birth certificate. Saan po ba siya pinanganak? Doon sa Manila? Alabang ho. So kailangan doon pa Kaya lang may hindi yung maasikaso na nabigyan ko na rin yung mga yung nag-aasikaso ng birth certificate. So ang gusto yung mangyari si Sandre. Sandre ay mabinyagan dahil hindi pa nabibinyagan, ganun po ba? Kailangan po ata mo yun yung birth certificate sa church. O hindi, di ba? Actually hindi pa siya nabibinyagan, ano? So ang birth certificate wala rin siya. Wala rin siya. O di pwede i-apply dito na lang siya pinanganak. Di ba pwede naman yun? Dito naman ipinanganak sa Pampanga. Eh sa simbahan siya ilalakad para siya ay makuhas ng papalabasin na lang po natin na kayo ang mga magulang. Pwede naman yun, di ba? Hindi ko po... Ang alam ko po ganun eh. Hindi ko po kasi yan. Kasi noon nagagawa ho ng paraan yan. Pero daw ngayon hindi. Hindi, as long na wala pang record yung bata, madali pong gawan ng record. Kasi nga po, walang record si Sandre. Walang record yung bata. Ibig sabihin, ay yung pangalan niya hindi nakarehistro pa din. Sabihin talagang kahit saan pwedeng i-rehistro siya. Kasi kakausap lang po tayo ng pare. Then after nun, dadalhin po sa NSO yan para magkaroon siya ng birth certificate, no? So kailangan sa munisipyo i-apply sa munisipyo. So ilayahan na lang kung sino yung magiging parents niya. Yun po ang mangyayari. So new kasi siya, mas madali kasi yung old na mahihirapan. Kasi ganyan mga bago, pwede po yung bago yung ngayon bibinyagan, pwede mas madali, mas mabilis po yan. Yung kasi ang alam ko, kaysa doon nyo pa po ilalakad sa kung saan sa pinanganak, hindi naman na kailangan lang yun kung talagang meron siyang birth certificate na. Wala pa ho. Wala pa. So madali lang po siyang bigyan ng birth certificate, i-apply. Yung birth certificate niya, kung hindi ko alam kung anong hospital, hindi pa nakapirma yung parents niya. Yung lalaki, tinambay na muna. Mas maganda siguro kung meron tayo sa Florida Blanca DSW, pwede tayo magtanong doon. Pwede kayo magtanong doon if ever kung ano pwedeng gawin. Kung pwede, ano po ba gusto niyo ipangalan na sa pangalan ninyo? Siya ang magiging magulang, kayo ang magiging magulang ni Sandre? Kung maaari po, dahil kung hindi ko po kasi masakyan kasi yung anak ko dahil hindi ko naman hindi pa makakatagpo ng makakasama niya. Kung magkakaroon ng pamilya, sigurado sa amin ito. Tanongin niyo po muna yung anak niyo kung willing ba siya na kayo ang maging biological mother and father. Hindi, nung sinabi nito, payag naman siya. So lalabas siya, kapatid niya bunso lalabas diyan. Oo.
Yan po lalabas na kapatid na niyang bunso. Ay, ayun. Pwede po kahit kayo na mismo ang lakad sa inyo nakapangalan po, pwede po. So kailangan lang po natin ng approval ng anak niyo. No, kailangan po diyan may documents din para hindi sa if ever na maghabol sa habol. Kahit na kayong mga magulang, siyempre need pa rin po ng mga documents niyan. Iyan pa ako sa abogado yun. Madali lang po yan pag mga ganyan case, no? May mga DSW pa tumulong naman yan para mayayos po yung papel ng bata. Para at least, para pa nag-aral siya, meron siyang meron siyang pangalan talaga na. Saka next year, papasok na yan dahil magliliman na. So kailangan na mabinyagan. Sandre, halika dito, Sandre. Ang ganda ng pangalan mo, Sandre. Saan kinuha yung pangalan Sandre? Alaga ng lola. Saka makulit. Ilang taon na si Sandre pa? 4 na taon nagsaka. 4 years na. Higit na yun ako ito doon eh. Higit na ako nagpagay. Yung mga anak niya naman nabinyagan. Opo. Paano niyo pong, paano ang lakad ang ginawa niyo sa mga anak niya para binyagan? Noong pong maliit pa silang pagkasilang, nirestro na namin sa munisipyo. Mga midwife po ang nagpanganak sa bahay lang. Ay pero yung panganay namin sa clinic, Guagua. So ang gagawin po dyan, i-register nyo na kailangan may kalakip na pirma yung talagang tatay na payag na i-register sa inyo, na kailangan din po na may pirma siya na pumapayag para sa inyo na po papasok. Kasi kung pupunta kayo na walang pirma, hanapin po yung tatay niya. Yan po ay i-check pa ng ng DSW kung baka mamaya ay koloro yung ginagawa o di ba? So kailangan legal. So kailangan yung pirma po talagang tatay na talagang meron siya kasulatan na siya pumapayag na kayo na po ang biological mother and father. Pwede rin kahit na may kasama yung sulat niya na may kasamang picture. Yes po. Ano po ba ang may tutulong ko sa inyo? Ano po ba gusto niyo para at least matulungan natin kayo? Ano po ba yung pwede kong itulong? Yung sanang maparehistro lang siya. Maparehistro lang po siya. So ilan po and mabinyagan. Opo, yan lang. Kasi na sa legal itong apo namin. Apo niyo. Mukhang mahal na mahal yung apo niyo Hindi po, sa lahat ng apo namin, siya lang ang hindi nakarehistro. Nagtempuan lang ng medyo yung lolo niya, hindi na makapagtrabaho. Kahit na makulit yan, kumisan, sumusunod naman na pagbabawalan. Nagpunta na po ba kayo tayo sa munisipyo? Meron sa munisipyo kasi may DSW. Nagtanong na po ba kayo doon kung paano? Sa DSWD po, hindi pa ako nakapasok doon. Hindi pa ako Magtatanong-tanong lang kung paano ba ang gagawin. Na kasi ito ay mula nung pinanganak ay hindi pa nabibinyagan. Pwede ba na ito ay ipangalan sa amin? O dahil ang mother na ito ay namatay na at yung father naman nito ay sabihin na lang natin mayroon ng pamilyang iba. O di ba dahil din siguro man totoo kaya hindi nakapadali yung anak niya because alam ko may pamilya na sa inyo sa Bulacan. Sigurado po 'yon, no? Opo, hindi na kuminsan yung mga anak may mga sekreto ngayon. Totoo po yan. Kasi nahihiya po sila sa inyo kaya hindi po sinasabi sigurado totoo yan. Sabi ko sa kanila, kahit yung mga tatlo kong anak, kung may problema kayo, kung may kayo, sabihin nyo lang sa akin. Confidential tayo. Kahit na mga kapatid nyo, hindi na maririnig kung anong problema nyo. Ako lang ang nakakaalam. Kung magkakaroon ng kalutasan, sige gagawin ko. Ganyan na ako sa mga anak. Pwede ba tayo na magpunta kayo sa munisipyo tomorrow para at least maayos po yung bata kung paano gagawin para malaman lang natin kung ano yung gagawin para if ever kung may mga babayaran doon ay kung may babayaran sige po tutulong po ako sa abot ng aking mga kaya at yung aming mga sponsor
Sige po, total naka-schedule ako sa Florida. Ano, Kunin niyo po yung details na tanongin niyo po sila kung ano po yung pwedeng gawin dahil una, sabihin niyo po ito totoo. Sasabihin mo naman yung talaga yung totoo dahil kasi may kakilala rin ako ng yung kasama namin, yung misis niya. Nagtatrabaho ng staff ng DSWD. Ayun naman po pala eh. Para at least naging tunay na anak niya na ang inyong apo. Payag po ba inyong mga anak? Siyempre, kailangan din merong concern yung mga totoo yung anak niya, yung talagang anak niyo na pumapayag sila. Kasi sasabihin po ng DSWD niyo na siyempre yung concern ng inyong mga anak talagang legal. Sasabihin ko totoo. Kung sasabihin ko naman na kung gusto niyo, ma'am, sabihin ko sa kanila na may authorization siyang kami ng tuturing niyang mga magulang dahil siya may mga bagong pamilya ng ano. Malaki ang chance niya lalo na kung di pa nare-rehistro. Napakadali po niyan. Ang mahirap po yung mag-adapt. Ngayon po ang mahirap. No? Naabot po ng 1 year, 2 years po ang adoption kung i-adapt niyo yung isang bata, ano? Pero kung yan ay hindi pa na-register kahit sino, pwedeng kuning maging anak yan. Kahit ako, pwede kong sabihin kong anak yan eh. Madali po yun, basta gagawa na lang po ng istorya. Ayun. So, ang gawin na lang po natin, babalikan ko po kayo, no? At malaman lang po natin kung ano po yung mga dapat gawin, no? Para at least si Sandre mabinyagan, no? At magkaroon ng papel na. O Sandre, gusto mo ba ako maging ninong? O mag-a-apply na ako ninong sa'yo, ha? Hindi ka dito, gusto mo ba ako maging ninong? Ha? Tamo. Sagot ka, gusto mo ba ako maging ninong? Ha? Gusto mo ba, ampunin na lang kita, akin na lang ikaw? Wala akong anak, gusto mo, ikaw na lang anak ko. O, gusto mo ba? O, pag-aaralin kita, gusto mo? Gusto mo ba ako na lang ang daddy mo? Sandre? Sama ka dun sa car niya. Sasama ka na sa akin. Maraming load yan, maraming load. Ano po alaga paborito niyang gawin? Hindi, kung minsan nag-ano siya ng cellphone. Sa cellphone. Kaya lang, pag nandito ako, pinagagalitan ko siya. Sabi ko, masama sa bata yung madalas na mas marunong pa sa akin nakakalikot ng cellphone. Sandre, gusto mo ba ako maging daddy? Ako na lang daddy mo? O, ikaw yung uniko iho ko. Gusto mo ba? O marami kang magiging kaibigan doon. O gusto mo ba? Tanong ko po kayo, if ever na may umampon po kay Sandre, papayag po kayo? Lalo na yung tatay niya, ayaw. Yun lang. Siyempre, paano nyo nasabing ayaw ng tatay? kahit na tinatawag-tawagan din kahit na nag-video call siya, kung minsan yung bata hanggang tingin lang yan sa ama niya. Tapos sabi, bili kita ng laruan, iloload ko pag wala ang load yung cellphone mo. Tangulang siya. Tangulang. Kilala naman niya yung tatay niya. Kilala ko, pag dumarating sumasama naman punta tayo dun sa tindahan. Sumasama naman siya. Pero pag umalis, hindi sasama. Kahit na sinusubukan sama na kita, ayaw, iiyak. Dahil ang tawagan kasi sa lola niya, Ima po. Ayan, Sandre. Sandre, mag-hello ka naman sa manunod sa'yo. Yung mga tita, tito, manunod sa'yo. Baka bigyan ka ng magbigyan ka ng regalo nila. Bye-bye, tito. Mahihiyain eh. No? Gusto mo ba akong maging ninong? Ha? May ninong ka na ba? Ala pa.
Nagsasalita kaya lang. Wala pa sang ninong, no? Wala, dahil wala pang ano eh. Marami nag-a-apply. Naiinip na yung mga ano. Marami nag-a-apply. O Kasi mag-apply na rin ako sa ano sa Andre ha. Sa totoo lang yan, nung dinala yung tatay niya dito, na medyo napaluwa kami. Bakit po? Wala siyang damit, yun lang suot. Umuubo pa, sipon pa. Ang mga nag-ano yan, sabi ko, pasok mo na natin sa ospital. Yun, nag-ano sa ospital na confine. Ba't naluluha po kayo? Naawawa ko din. Mahal na mahal niya po niyo ah. Kasi sa ospital, natsempa naman yung misis ko, sabay trangkaso, umuubo. Ako lang nagbantay at saka yung ama niya. Pinapasya niyo naman po ba si Sandre? Pinapasya niyo naman po sa bayan, like Jollibee, gano'n? Kuminsan dinadala namin na ano yan, kuminsan sa barangay pag naalala. Dahil ginawa ko ng local chairman na pag may okasyon sabi ng aming barangay chairman, ang art, dalhin mo yung mga pasalubong. Yun, pag dumarating mo ako. Sandre, gusto mo mag-bless sa akin? Bless ka sa akin. Bless. Lapit. Lapit ka dito, halik sa akin ka dito. Halika, bless ka dito. Diba sabi Sige, bibigyan kita ng pang Jollibee. Gusto mo? Dali. Dali, bless ka sa akin. Bless ka, Ninong. Ako na maging ninong mo. Sige na, yan Halika na. tawanin nun niya ninong. Halika na. Ito po, para dalhin nyo sa Jollibee, mag-Jollibee kayo kasi mga bata gusto yung mga Jollibee. Gusto mo ba ng Jollibee? Ha? Sandre? Para mahiya, ako magiging ninong mo pag biniyagan ka. Ha? Huwag ka mahiya. Sandre. Sige na. Halika na, mag-bless ka sa akin. Dali, Jollibee ka daw. Dali, bless ka. Sa umpisa lang mo yan, pag nasanay yung balik-balik yun, nasanay na. Pag ang gusto mo, pag Sandre! yung gusto niya, may pasalubong ng laruan, truck, yung kuwan. Naglalaro siya. O pagbalik ko dito, bibilang kita ng laruan. Kahit na siya mag-isa. Gusto mo laruan? Anong gusto mong laruan, Sandre? Anong gusto mo? Baril-barilan? Or kotse? Anong gusto mong laruan? Papadalang kita ng dadalang kita sa pagbabalik ko dito. Oh. Anong gusto mong laruan? Gusto mo na truck? Ha? Gusto mong baril? Gusto mong truck? Kotse? Anong gusto mo? Dadalang kita pagbalik ko dito. O Jollibee, bili ka. O pwedeng Jollibee, tsaka pili kang dalawa, Jollibee at saka laruan. Anong gusto mong laruan? Sandre. Sige na, huwag kang mahiya. Ako magiging ninong mo eh. Si Ano ang gusto mo? Sandre, ano gusto mong pasalubong ko sa'yo pagbalik ko? Wala kang buri ano buri mo? Buri mo. Nahihiya siya. So ganoon na lang po tayo update mo ko, no. Pabalikan ko kayo dito, no, at kung paano para at least kung paano gagawin natin dun sa sa paano gagawin, tutulungan natin kung yung mga requirements, kung ano yung gagastusin, at least makatulong po ako sa apat na aking makakaya. I-call na lang namin si ma'am. Sige po. Ayan. Sa inyo na raw. Opo, sige po, bigay ko po yung number ko. Nasa inyo na yung number ko. Kukunin ko na lang po mamaya yung number niyo. Para at least or bigay ko yung number ko sa inyo para at least kung ano yung update dun sa paglalakad niyo, kung para ano madali. At para kung maayos para ma-schedule natin kung para mabinyagan yung bata. Okay po yan. At least ayun, nakumuha siya ng laruan niya. Sandra, laro tayo. Ano yung laruan mo na yan? Patingin nga yung laruan mo. Dahil mo palang laruan eh.
Lahat O gusto mo ba ng robot? O pagpunta ko dito, bibilang kita ng robot. Pupunta ako ng SM. Gusto mo sumama ka ng SM? Halika sama kita sa SM. Gusto mo? Binigay daw ng kapitbahay nila. Ay, grabe oh. Ay, takbo na naman siya oh. Ay, Diyos ko, malikot. Kaya, Oh, siya. Yung bagong dating yan, walang damit, walang ano. Walang damit. Yung mga kakilala namin dahil naghanap pa ng mga damit. Kabago-bago pa, ano yan. Oo. Ay ako nga sa Sandra, pati nga laruan mo. Sino ba bili niyan? O, ganda ng laruan na. gusto na, bigay na. Tingnan pati yung laruan mo, bibilang kita rin oh. Ginalabas yung mga laruan. Sandre! Puro sira, yung pinagbibigay lang sa kanya. Ito po ay lupa nyo. O, may titulo po ba to? Lahat po itong right Hacienda lang. Cortez na rights lang po yan. Rights lang. Kaya lang balita namin kasi isasurvey lahat ito kung saan kung sino yung mga nakapesto. Susukatin na. Sukatin na lang. Sandre, halika dito. Halika kito kay Ninong, halika. Tara dito. Bibigyan kita ng pang Jollibee. Halika. Merong nagbigay sa'yo. O diba, hindi ka pa nakikilala. May nagbigay na sa'yo. O diba? Say thank you. Halika dito. Bibigyan kita ng pambili ng Jollibee. Ano sabihan mo? Halika dito, Sandre. Dali. Salamat po. Halika dito O, bibigyan kita. Dali. Halika. Ayun o, may O, bibigyan ko sa'yo. lapit ka dali. Halika, dito ka. Lapit ka na yan. Oh. Halika dito, bibigyan kita dali. Sandre. Halika dito. Tapos pipicturean ka ni Lola. Halika, gusto tabihan kita pang Jollibee ay 1K oh. Oh, alam na po ba niya 'yung pera? Alam niya, pag pera, alam niya. Alam na po niya. Ito halika, abutin mo. Pang Jollibee mo to ha. Bigay ito ni Tita Susan Abugao, no? Tita Susan Abugao, mag-thank you ka sa kanya ha. Oh, yan na pang Jollibee. Sabihan mo, ano? Ayan oh. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Ay ka muna. Thank you pa. Oh, pang Jollibee mo yan ha. Tapos pagbalik ko dito, bibila ka ng laruan, no? Sasabihan mo na kayo. Sige. Ayan. Oh, Nasabihan mo, ano? ano sabihin mo? Nano ka nasabihan mo? Thank you po. Ipambili ka na ng Jollibee ha. Thank you po mo. Thank you po mo. Sige. Parang hindi pa siya galing. Hayaan niyo po siya. At masasanay din po yan pagbalik ko dito. Kami lang ang May pera ka na ha. Ayan oh. Galing kay Tita Susan Abugao yan ha. Nasa liwan mo. Bili ng Jollibee tsaka damit. Oh, yan ha. Bili ka ng Jollibee mo. Nag-Jollibee kayo ni Lolo at Lola mo ha. Mga kakanyang kain mo na eh. Oh, ayan ako. Kawawang bata, walang nanay. Buti na lang may lola. Kuminsan sabi niya sa akin, Mama, may tao, sabi niya sa akin. Opo. May nagkilikilabutan ako. Asan? Ayan o, sabi niya. Ay, natatakot ako pag sinasabi niya ganun eh. Baka nakikita yung nanay niya. Nakita po siguro. Baka binabantayan po siya ng nanay niya. Sa Andre, pati nga laruan mo. Tingnan ko nga kung anong kulay bibili ko sa. Ano bang color ang gusto mo? Sa Andre, pati halika dito. Halika, anong color ba gusto mo? Dito ka sa harap ko. Tignan ko yung laruan mo. At ano bang color ang gusto mo sa laruan? Anong gusto mong laruan? Halika dito. Anong gusto mong kulay na laruan? Ha? Anong gusto mong kulay na laruan? Sandre. Bakit may nanburin mong kay kuya? Anong kulay gusto mo? Sige, pili ka. O naku, pumunta pa sa loob. Ganyan na sa umpisa. Sa una. Ayan, siguro sa pagbalik ko dito, baka hindi na po siya nahihiya. Nahihiya po kasi. Yung mga anak niya, dinadalaw naman po kayo dito. Kinakamusta naman po yung kanyang pamangkin, yung kanyang mga pamangkin. Nakakasundo-sundo yung mga... Pati nga, ganda, gusto mo yellow? Ay, yellow pala gusto ni Sandra eh. O, diba? Hindi ka, tingnan ko nga yan. Pakita mo nga sa akin yan. Hindi ka, pakita mo sa akin. Abot mo sa akin. Abot mo sa akin. Dahil, abot mo sa akin. Abot mo sa akin.
Inabot mo sa akin. Tinan ko nga yung kulay. Ang ganda ah. Wow, yellow. Gusto mo ng kulay yellow? Favorite color mo ba ang yellow? Ha, Sandre? Ayan, si Sandre is at 5 years old ba? 3 years old? 4 years old. Ayan, no. Lig nga dito, Sandre. Kaya nga nila hindi marunong magsalita. Pero Ayan. nagsalita. Ayan, nag-ano siya. So, ganoon na lang po tayo, no? At balik na lang po ako siguro dito next time. At bigay ko po yung number ko para at least kung ano po yung sa lakad sa munisipyo. Ano po? Paalam ka na, Sandre, sa mga nanonood. Dali ka na. Paalam ka dito. Bye-bye ka mo. Bye-bye. Paalam ka kay Tita Susan Abugao. Halika. Bye-bye. Sabi mo bye-bye. Bye-bye ka mo. Bye-bye. Bye-bye ka na. Ganun lang. Bye-bye. Bye-bye ka. Ganun lang. Bye-bye. Bye-bye. Ka na. Mag-bye-bye ka na. Ayan, nahihiyain siya. Bye ka mo. Bye. Ayan po si Sandre. So guys, thank you so much. Ayan po. Naglalaro po si Sandre. Siya po ay need po mabinyagan para magkaroon po ng birth certificate para sa pag-aaral niya ay may handa po yung kanyang